Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, tatlong ateng dahil pa ang tumaya sa wedding. Dahil ang pinag-aagawang lalaki nagpapataya ng ending, gusto nila magka-happy ending. At sabi mo, wala na kayo relasyon. Walang gusto mo kayo sa kanya. 3 taon kami nagsama. Tapos bigla lang siyang nawala. Na parang bula. Sabi niya, mahal niya ako. Pero, Ewan ko ba? Maya na lang sana sila sa loto dahil lahat pala sila ay niloloko. pag alam niyang darating na yung pension ko, magpapakita sa akin. Lalambing-lambingin ako. Kaya mo lang naman sa pinakikibagayan dahil may pera nga, binibigyan ka ng pera. handa akong paglaban sa ulan. Harapin natin at pag-usapan sa nag-iisang Barangay Hall on Air. Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Hoy! Face to face na! Sa pula, sa puti! Hala! Nako, sana magbate! Wala na sana kawayan! Usapang matino na laman! Come on! Tapos sa dyan ang kulay, ang karangkulan. Ang usapan, ang ilan, awayan, ang kaya. Gusto mo bang makisusutan? Mga kapatid! Ano ang sigaw? Tuwing umaga! Sinong sisipaw? Sinong hindi? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Yeah! At ngayon, eto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, hello mga kapatid! Good morning! Dalawang babae. Itinaya ang mga sarili para sa pagmamahal ng iisang lalaki. Nako, nagpapa-ending. Sino kaya ang magwawagi? Uuwing sawi. Nako, may maka-jackpot kaya sa pagmamahal ng lalaki ito, Hans. Nako, alam kong feel nyo na rin makipagpustahan talaga. Naku siyang, makikipusta kami at siguradong excited na. Lalong-lalo na nga, eto, may mga bisita tayo mula sa South Sembo, Makati. Ito ang siguradong jackpot, si B1 at B2. Jackpot din, nakasama natin sila araw-araw, si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. Kaya naman, what are we waiting for mga kapatid? Let's make it a come on! Face to face na! Hiyang-hiya raw po siya sa barangay nila dahil sa iskandalong sinapit niya. Siya ang naturingang tanod pero siya ang sinugod. Bakit at paano ito nangyari? Ikwento mo sa amin. Milet Guevara, pasok! Ate Milet, magandang umaga po sa inyo. Sino po ang sumugod sa inyo? Nugod po ako ni Elsa Donato. Elsa. Sino po yung Elsa na yun? Dati na po siyang ka-live nung boyfriend ko ngayon. So pag sinabing dati, hiwalay na sila. Oh, bakit siya biglang nagbabalik? Hinahanap niya sa akin si Olan. Yun yung lalaki yung karelasyon niyo po ninyo ngayon, boyfriend ninyo, okay?
Hinahanap niya sa akin pilit. Oo. Sinasabi niya, inaagaw ko sa kanya si Olan. Hindi ko naman alam na may relasyon silang dalawa na dati. Na dati. So tapos na nga. Wala naman sinasabi sa akin si Olan. Okay. So ano pong buong pangalan ni Olan? Si Rolando Piratero. Ano po? Rolando Piratero. Rolando. Magkaedad po ba kayo? Magkasigidaran kami. Oh, okay. Nagsimula sa magkakaibigan, pero wala siya nababanggit tungkol sa buhay niya. Biru-biruan lang. Oo. Hanggang sa- Wala siyang nabanggit kung dating nakarelasyon nga itong Elsa. nagkaroon Hindi niya lang- nasabi kung itong si Elsa ay the past. Oo, ganun. Haha. So nung sinugod kayo, doon yun lang nalaman na Doon may ko lang Elsa. nalaman. Tapos, tinanong ko siya kung sino si Elsa. Sinabi nga niya sa akin, pinipirahan niya lang daw yun kasi tandaan ko noon, biyuda. Para daw may So miabot inamin sa ni akin. Mang Rolando na kaya niya karelasyon yung Elsa kasi May byuda. gusto sa kanya kasi, naghahabol. So yung Elsa ang naghahabol. Kayo po ay tanod dun sa lugar Tanod ako ninyo. sa- Ay hindi po ba kayo nabigla na kayo pa ang sinugod nga? Nabigla ako Ay, talaga. talagang nakakahiya nabigla ako naman. na kaya. Kaya lang, Oo. pinagpasensyahan ko siya dahil Sana sa akin- sinabi po ninyo kay Rolando na nakakahiya yun. Sinabi ko kay Olan. Dapat sinabi niya noong umpisa pa lang para hindi nagkagulo ng ganito. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, wag ko lang pansinin kasi ganun daw talaga ugali nung nagera. Sabi ko, kung naghahabol siyang niya at sinusuguri niya ako ng sinusugod sa barangay, ako nakakaya, baka ako hindi ko mapigil sarili ko, Oho. mapatulang ko siya. Sa inyo po bang palagay ay masasabi ninyo na kilalang-kilala nyo na si Mang Rolando at siya ay tapat naman sa inyo? Hindi ko pa rin siya masyadong kilala kasi wala akong alam sa buhay-buhay niya. Basta Bakit hindi kami, po kayo wala nagtatanong? Gano'n na po ba kayo katagal? Isang taon pa lang. Oh, sa isang taon, 365 days. Maraming pwedeng pag-usapan, pagtanungan. Kasi para ano pa... O kayo po yung tipo ng babae, hindi kayo masyadong Hindi masyadong matanong. palatanong. Bakit? Ayaw ninyong inaalam? Ayoko nung inaalam. Basta parang ano lang kasi ang relasyon namin ni Olan. Oo. Pumunta siya sa akin, hindi ko siya hanapin. Hindi kayo magkasama sa bahay? Hindi, basta kung gusto niyang pumunta, Aha. okay, welcome siya sa akin. Okay. Sige, nagkakaintindihan tayo. Gusto kita, gusto mo ako. Pero huwag mo akong sasakalin, huwag mo akong pakikialaman sa anong gagawin ko. Hindi Oo. kita pakikialam So, sa paano ginagawa ko. nagkatapos yung pagkikita nyo na yon ni Elsa nung nagkasuguran? Hindi pa rin natapos eh. Kada may marinig akong kakilala niya, nakakilala ko. Ayun, may kwento. Anong kwento? Keso daw ako Keso ganun daw, wala na raw akong makita ng lalaki. Kaya si Ola na daw pinapatulan ko ng mukhang suso. Ewan ko sa kanya eh. Sabi ko, ewan ko sa kanya. Ba't naghahabol siya kay Olan? Hindi naman ako naghahabol sa... Hindi naman ako... Hindi naman kayo kay Olan. Parang gusto nyo, pwede nyo pang ibigay sa kanya Pwede si kong Olan. ibigay, pwede kong kunin. Special Oo. offer, buy one, take one pa kung Ganon. gusto niya. Kasama Ang kulit. ito, oh. Ay. Gusto nyo ba kasama yan? Man. Pwede rin. Oo, kami may special offer buy one, take one. Pag kinuha mo yung isa, kasama rin tong isa. Kaya lang, parang ano yan, mahirap pakainin yan. Ako, ang lakas kumain, magastos sa bigas. Oo. Hindi, 6 yun, 6 to. Ganon, 6 na tasa ng kanin. So parang kumbaga, hindi ganon kayo kaano kay Olan. Parang mahal nyo siya, pero Ganun nga, gusto ko siya, kaya lang, meron pa akong gustong, siyempre kahit na basta gusto ko, ayoko nang sinasakay yung kalayaan ko sa buhay ko. Pwede ako makipagrelasyon, yung dati po nyo kinakasama, parang ganon din ang setup nyo? ganun din. Oo. Laging nga masyado naman demanding mo ng asawa ko, yung asawa ko, kaya nagiwalay kami, hindi kami makasundo. Ayaw mo nang masyadong demanding. Siyempre, takot ka rin naman. Ayoko nung ako ang natatakot sa lalaki. Gusto ko akong katakutan ng lalaki. Oh, wow! I like that. Gusto ko, takot ka sa akin, ha? Hindi ako yung natatakot. Ayoko nun. So, kailangan ganon. Yung ayoko nung pag sinabi So, pagkatapos nun, nagkita pa ba kayo ng Elsa? nagkikita kami, pero ako na umiiwas sa kanya. Pag minumura niya ako, nasa salubong ko sa palengke, Oo. minumura niya ako, ewan ko, ba't paparinggan niya ako? Ako na lang umiiwas para Oo. walang gulo. Talaga ako, ayoko na iskandalo. Kailan kayo huling nagkita ni Olan? Nagkita kami ni Olan last February 14, nung pumunta siya sa bahay. Then nagkainuman.
nagkainuman kami, nagkakwentuhan, nanood lang kami. So sa ng palagay novela. po ba ninyo, Ate Milet, masasabi nyo na kayo ang mahal ni Olan kasi kayo ang kasama ng Feb 14? Sabi niya, ako daw, hindi niya pagpapalito sa matanda, kaya niya Oo. iniwanan dahil sa akin. Pag sinasabihan Ewan ko po ba lang. niya kayo ng I love you, sumasagot din kayo? Tanong ko, ang sagot ko lang, ewan ko lang. Kasi Oh! Kasi di ba aminin nyo, ang mga babae ang madalas nagsasabi ng I love you. At pag hindi nag-I love you back si lalaki, na-hurt tayo. So ikaw, hindi yun. basta ewan ko lang, kasi ayokong masaktan, ayokong niloloko ako. Oh. Di baling, Sigurista si ate, pero tama yung attitude mo na ganyan. Di baling ano? di baling ang katwiran ko, di baling ako iiwas sa iskandalo, basta ako ayokong masaktan. Hinahanda ko yung sarili ko sa anumang mangyayari at mangyayari. Oh, pero eto na nga, sabi ni Ate Milet, basta siya, okay lang na ganun siya, pero hindi siya nangiiskandalo. Eto na, ang babaeng sumugod at nag-iskandalo kay Ate Milet. Bakit mo nagawa yun? Gusto naming marinig ang iyong paliwanag. Narito, si Elsa Roca Donato. Pasok! Sandali lang! Ipitawan ang buhok! Ate Elsa, diretsahang tanong, bakit po kayo nanugod kay Ate Milet? Nagaw niya siya yung asawa ko! Inagaw! Nagaw ka! Gano'n na kayo katagal ni Rolando? 3 taon na siya! 3 taon! lang yan, babae na yan! Tapos siya 1 taon! Sandali! Sino ba ang nauna? Abay patawarin! Ang damdamin naman ni Ate Elsa ang ating pakikinggan. Huwag po kayong bibitaw. Babalik ang Face to Face. Tuwing kailan po ba ang dating ng pensyon nyo? Tuwing asing ko siya. Tuwing A5. So, kada A5 ng buwan, nagpapakita siya, ganon? Mga atres pa lang, nandyan na. Nandyan na siya. Ladies and gentlemen, please welcome our best in the showmanship and style, Kuya Rolando. Harapin mo, face to face. Face to face dito sa TV5. Asawa daw po ni Ate Elsa si Rolando. Paano po nangyari yun? Kayo po ba ay kasal? Hindi, Chang. Opo. Kasi byuda ho ako. Oho. Binata naman yan si Orlan. Saan po kayo nagkakilala ni Orlando? Sa bahay po namin. Kasi yung trabaho niyan, yung nagpapataya siya ng mga isito, loading, Oh. ending. Aha. Kaya na-easy to get din ako. Nakuha niya ako ng ganun-ganon. Niligawan po kayo. Ano po, yung bali December yan siya nung nanalo ako ng 2,000. Aha. Nanligaw naman na siya. Aha. Tinanggap ko naman. Parang Kasi- magaling yung Rolando, ha? Magaling tumiming, ha? So, nang nanalo kayo ng 2,000, niligawan kayo, nagpaligaw naman kayo. Kasi mabait naman yan, Chang, eh. Ah. Pero matagal na kaming magkakilala niyan. Oo. Kasi, Matagal na po ba kayong balo? 5 taon na po. Okay. Tapos, nung naging kami, madaling salita, nagsama kami. Oh, tumira po siya sa inyo. Tumira siya sa Okay. amin. Dahil may bahay ho ako eh. Oho. Iwan nung... Gaano katagal na kayo nagsasama? 3 years na, Chang. 3 taon. Eh, sila po ni Milet, 1 taon. Na ko na rin yan, Chang, kaso hindi rin ako naniniwala dahil hindi naman ako madaling maniwala sa mga chismis. Ang gusto ko, yung makita ko talaga at mahuli ko. So, ano pong naging dahilan at nanugod kayo dito kay Ate Milet? Hindi na ako inuwi yan eh. Nasa kanya na eh. Hindi nyo hinanap na parang asong nawawala. Pag dumating yung pension ko, Oh! yan, maliwanag, Orlando.
Nagpapapogi. Nandiyan na naman. Kasi Tuwing may kailan pera. po ba ang dating ng pensyon nyo? Tuwing asingko, Chang. Tuwing A5. So, kada A5 ng buwan, nagpapakita siya, ganon? Mga atres pa lang, nandyan na. Nandyan na siya. Ladies and gentlemen, please welcome our best in showmanship and style, Kuya Rolando. Hanep ang style and showmanship. So talagang address pa lang, Andyan na, Chang. nagpapakyut na sa inyo. Papakit na sa pintuan. Inaasikaso na kayo. Ako, inaasikaso ko Aha. pa siya kahit madalang. Pagdating ng A4, something na. Something na, tapos na. Pagdating A5, Pera na. Babay na naman. Wala na naman. tapos mawawala na naman siya ng ilang araw. Hindi na naman yun magpapakita. Next month na naman yun, Chang. Ilang buwan po ninyo siyang binigyan ng ganon-ganon? Taon lang binilang 3 taon na ako nagpakatanga-tanga sa kanya Magkano po ang binibigay ninyo? 3,000, Chang. 2,000 lang yung natitira sa akin. Magkano po ba ang pensyon ninyo? 1,000. Oh, mas malaki pa ang napupunta sa kanya. Mas mahal ko siya Mother, hindi ganon! Eh siguro, A5 po, di ba? A5, nakuha yung 3,000. Pagpalagay natin Pebrero yon, lumipas ang ilang araw. Wala na naman. 14 na, ikaw na ang kasama. So ang pinag-blowout, sandali lang! Sandali lang po, Aling Elsa! Sa iyo! Ate siya pupunta. Hindi ako nagpupunta sa kanya. Hindi ako naghahabol. So ang pinag-blowout, Ang binibigay sa... Alam, pakialam mo. ang pinag-blowout, Sa iyo napupunta. ang pinang-blowout, galing sa inyo. Galing sa akin yung pera. Saan po kayo nagpunta? Magpapasamting-samting ako. Hindi ako nakakapera. Siraan Saan mo. kayo nagpunta? Nasa bahay lang kami. Nag-inuman. Bumili siya ng pagkain. Sabi Nag-check. lang. Ano? Wow! Saan kayo nag-check-in? Ano? Ha? Saan kayo nag-check-in? Sa bahay na mismo. Ah, bahay. Ano ka? At least kumita na ako. Ano ka? Hindi ko inibibigay sa'yo. Kunin mo. Ang ganun-ganun lang. Ipinagpalit ko pa yon sa mga anak ko. Tapos, Pag sumama ibibigay ka ko lang sa'yo, Ay, sa'yo. bakit naman po pinagpalit nyo yun sa mga anak nyo? Kasi yung pagmamahal ko sa kanya, ganun na nga. Aha. Ganun na nga lang. Para yung nag-isang lalaki na lang na hinahabol-habol Eh, yun ang gusto ko Yun ang gusto ko Ano magagawa mo? Okay. Dami-dami So, lalaki pa hinahabol mo. So ano pong naging punot dulo? Bakit talagang sinugod nyo na si Ate Milet? Nag-spy ako sa kanya. Sinundan ninyo? Sinundan ko siya. Oho. Tamang-tama na duty niya nun sa trabaho niya. Doon Tapos, ko sila nakita. saan po? Doon, sa outpost. Sa outpost. Sandali lang! Pagkaalis, gumawa ko trinidor. Diretso ang tanong, Ate Elsa, ano po ang ginagawa nila sa outpost? Wala. Ay di, nagsa-something-something. Sikit ka lang. Ang style pa, upo. Opo, nakaupo. Style pa, upo. Ano? At least maka... Ikaw, kahit pa upo. Alam po ninyo, Dr. Camille, dalawang muka o dalawang klase ng babae ang nakikita natin ngayong umaga. Yung nasa puti, ayun yung kadalasang nakikita natin na klase ng babae na talagang todo, pagdagmahal, bigay lahat. At yung nasa pula naman, para bagang siya yung klase ng babaeng, mahal ko rin ang sarili ko, mahal ko siya, pero mag-iiwan ako ng konti para sa sarili ko at paghahandaan ko. Alam natin na ang dapat ang mga babae talagang kinikilatis nilang mabuti yung mga lalaking nakikilala nila. Ano ba ang dapat sa mga kabataan ngayon? Maging kagaya sila ng nasa pula o yung nasa puti? Alam mo, Chang, ngayon talagang sabihin na natin mas marunong dapat nga ang mga kababaihan na kumilatis. So unang-una dapat isipin nyo, pag kayo ay nagmahal bilang isang babae, alam nyo napaka-emotional nyo. So since alam nyo emotional kayo, dapat hindi ibibigay lahat. So okay lang yung ginagawa nitong kay Ate Milet. Ang problema lang kasi yung kay Ate Milet parang lumalabas na it was a learned behavior. Parang siguro may mga naranasan na siya kaya siya mismo gumawa ng paraan na, ops, ganito na lang ako. Ito namang nangyari kay Ate Elsa, ito ang nagiging problema. Sometimes kasi, when it comes to a point na
matagal na tayong natapos. So, we are in the dry season. And once na nadiligan tayo, medyo sobra ang bugso ng pag bumabaha, overflowing yung ating emotions. Yan ang nagiging problema kasi wala ka nang nakikita. Lahat puro blind spots. Kahit saan ka tumingin, ang tingin mo lang si Rolando. Salamat po, Dr. Camille. Eto na, mga kasawsawan, ang lalaking dumarating tuwing atres at nawawala na pag asais. At nanliligaw pag nananalo ka ng 2,000 sa jackpot. Ang matagal nang hinahanap ni Ate Elsa. May tuturing bang jackpot prize ang lalaking ito? Halika nga rito. Magpaliwanag ka. Rolando Peratiro, pasok! Sandali lang po, Aling Elsa. Mang Olan, gaano po katotoo na sinabi ninyo kay Ate Milet na pera lang ang habol po ninyo kay Ate Elsa? Hindi, alam mo naman kasi Sabi mo sa akin. Sabi mo, kaya mo siya minahal kasi pera lang. Ang sabi mo, huwag mo lang pansinin kasi luka-luka na yon. Pera lang habol ko doon. Sabi mo, luka-luka. Sandali lang! Bakit hindi makapagsalita si Kuya Rolando? Patingin-tingin lang kay Milet at kay Elsa. Ang paliwanag niya, pakaabangan nyo, ito ang nag-iisang Luka-luka yan, naghaharap ka kahit sa So ang masasabi mo, Kuya Rolando, si Ate Milet yung tipo ng babaeng gusto mong makasama hanggang sa tumanda ka. Siya yun. oh, bakit? Gusto mo na diba? Kaya mo ba nabuhayin si Ate Milet? Kung ginagastos naman namin, gagaling di pa. Harapin mo, ito ka! Sa TV5. Rinig na rinig ko na sinabi ni Ate Milet, buti na lang, hindi nalaglag ang puso ko sa'yo, Rolando, pero... At least charot-charot na lang. Oh, charing-charing. Kayang-kayang itik ng puso ko. Hindi ako nasasaktan. Nagulat kasi kaming lahat. Sino si Perla sa buhay mo, Rolando? Bakit nagsusorry ka na kay Perla? Sino si Perla? Buntis na yan ah. Nililigawan mo pa yan? Perla, kailan kayo nagkakilala ni Rolando? September 10 po. September kailan? Itong ano lang po. Last year. Anong pakilala niya sa'yo? Sabi niya binata daw siya. Ilang buwan ka ng buntis? Mag-aapat po. Mag-aapat na buwan. So, ibig sabihin, Rolando, karelasyon mo si Perla, pinapaasa mo siya, pinapaasa mo rin si Ate Elsa, tapos nakikipagkita ka pa rin kay Milet. Bakit? Eh, kasi, bala ko, lumagay na talaga sa tahimik. Kaya, Gusto mong lumagay sa tahimik? Ang tahimik nitong gusto mong buhay, ah. Ito ang pinakatahimik na buhay na nakita ko. ganun man. Akala mo hindi namin siya mahanap? Perla, hindi mo alam na may Elsa at may Milet? Ngayon ko lang Gaano po kayo nalaman. kadalas magkita ni Rolando? Araw-araw? Magkasama kayo? Opo. Nakatira kayo sa isang bahay? Doon ka umuwi. So, suma-side trip ka lang talaga pag kay Milet. Tapos, sa side trip ka ulit dito para may pera. Kinakapos na po. Ganun. Dali. Kay Milet, ano? Ano lang, something. Backride lang, something. Something. Ha? Ano ka, something? Buti na lang, ano? Sa something kumikita ako sa'yo. Di ba sa bunganga Ang mo? kulit mo eh. Sa bunganga mo na rin ang galing na, na hindi, Ang kulit mo hindi, eh. ang sinasabi mo,
hindi ka sigurado, Sabi di ko, ba? sabihin mo yung totoo. Ayoko nang niloloko ako. Akala mo pag hinayangan kita kung wala ka sa buhay ko. Oh, excuse me, ang daming lalaki dyan, oh. Perla, ang gusto kong malaman, nangako ba sa'yo si Rolando na pananagutan niya yung iyong dinadala? So bakit nakikipagkita ka pa rin kay Milet kung alam mo pala na buntis na si Perla? Buong akala mo ba hindi malalaman ni Perla ang lahat? Ganun na nga, ma'am. Ano naman po tiwala ko kasi sabi nila mabait yung pala. Ba't mabait naman ako? Oo, mabait niya. Ay, tingnan mo, may matanda ka, mayroon pa ano. Mabaitan niya sa'yo. Yan, mabait ka nga. Mabait ka talaga, sobrang bait. Ayan, nakaipo ka na. Mapagmahal lang ako, mapagmahal lang ako. Sige. Magmahal. Hayaan mo na dyan. Abay, ngayong nalaman na natin na ang naging pangyayari sa buhay nila, kitang-kita namin, Mang Rolando, na nalilito ka at hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin. At siguro din, kailangan maunawaan ni Ate Elsa ang napakaraming bagay na may kinalaman din sa iyo. Pero mukhang si Ate Milet, kaya niya ang kanyang sarili. Pero higit sa kanilang dalawa at sa iyo, Kuya Rolando, nag-aalala kami para kay Perla. Dahil siya ang pinakabata, siya pa ang nagdadalang tao ngayon, mas sensitibo ang kanyang damdamin. Kaya sana, pakinggan ninyong mabuti at bigyan nyo ng pagpapahalaga ang counseling na ibibigay sa inyo kasama ang trio Tagapayo. Ano ang magiging desisyon na siya pa rin ba? Kahit ganyan nakita mo may mga babae o may mga gawa ba kami na ma-refer ka sa isang institusyon para matulungan ka? Kailangan matuto ka dito, ha? Kasi kawaling Milet, ay natuto ka rin, ha? Nadapa, gano'n. Kailangan bumangon ka. So, magbago ka, ha? Sana wala na yung ibang babaeng maloko mo. Talo tayo dyan, Day. Attorney Ben, marahil meron pa kayong mensahe na nais ipaabot sa ating pong mga bisita. Opo, Chang, at ako'y magko-concentrate na lang ng payo ko kay Rolando. No? Alam mo, Rolly, payong kapatid ito. Kung totoong gusto mo ng mapayapang buhay at tahimik na buhay, ay itigil mo na yung ugali mong yan na ay para kang nagkukubra ng mga babae. Ano? At maging yung pagiging kubrador mo ng kweteng o loteng dahil illegal din yan. Kasi lalong-lalo na sa kalagayan ng mga kababaihan, uulitin ko yung pinaigting na batas. No? At sana mapasok sa isip mo yon na maging babala. Ayoko na ang kahihinatnan mo ay ang kalaboso. Kaya marahil ito ay isang tsansa pa sa'yo. Upang sa ganon, sa experience ang ito, maaralan ka upang sa ganon ay huwag mo nang ulitin ang manloko sa mga kababaihan at kahit na sinong tao. Upang sa ganon ay totoong magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay. Yun lang. Siguro dapat magpasalamat ka, Perla, dahil kasi ito ay isang magandang pagkakataon para isipin mo na ang iyong katabi ay hindi karapat-dapat. So napakaswerte ni Perla na naging eye-opener na, ay, marunong na akong manindigan sa aking sarili, gagawan ko ng paraan. Siya mismo ang nagsabi na kailangan ko sigurong maging maayos na babalik ako sa aking kapatid dahil kasi 1.5 year pa lang siya dito sa Maynila. Tapos nabuyo siya dahil ang mga kabarkada nitong si Rolando sinasabi, sige, okay lang kasi binata yan. Kaya sana mga kababaihan, wag na wag po kayong maniniwala sa mga buyo-buyo. Yung pong mga sasabihin na biro-biroon lang. Kasi kuminsan napakahirap po na pag magbiro ang tadhana, ganyan ang mangyayaring sitwasyon. Yun lang po. Sa programang ito at sa episode na ito, may nakilala po tayong 3 babae na naging biktima po ng isang mapaglarong pag-ibig ng lalaking si Kuya Rolando. Ngunit dito po sa 3 babae, magkaiba-iba po ang kanilang ugali. Dito po,
kay Aling Elsie, nakita ko sa kanya ang tinatawag nating the marrying type dahil wala pong edad ang pagmamahal. At dito naman kay Ate Milet, nakita natin ang isang taong easy lang sa pag-ibig. Kaya ngayon na hindi ka masyado nasaktan dahil hindi ka committed sa relasyon nyo. Pero si Mang Orlando ay hindi po tapat. Kaya, Perla, natutunan mo na ang lahat nito. Nabuksan mo ang mga mata, ating yung puso. Nasa iyo ang pagpasya. Kung ano tatanggapin mo pa, si Kuya Orlando o hindi. Sana Mang Orlando, ilang beses ka nasampal, sana natauhan, nagising ka na hindi maganda ang ginagawa mo. May pananagutan ka sa Diyos. Yun lang. Alam po ninyo, Aling Elsa, maaring natagalan man po 3 taon bago nyo nakita o nangyari itong mga pangyayaring ito. Kay Ate Milet, 1 taon. Kay Perla, 4 na buwan. Ganun pa man, yung mga ganitong pangyayari sa buhay natin, dapat matuto pa rin tayong magpasalamat. Dahil yung ganitong naging pangyayari, ipinakita pa rin sa atin ng Diyos na mahal niya tayo. Pinapaalalahanan niya kayo na magising. Nakita niyo kung ano yung tunay na kulay ni Rolando. Nga lang, mas magiging masakit para kay Ate Elsa kasi 3 taon yun. Nagmahal siya, nagbigay siya, todo-todo. Si Ate Milet, alam natin medyo on guard ka, pero alam ko din deep inside na masakit din ito para sa'yo. Pero higit na napakasakit ito para kay Perla kasi ngayon, nagbunga Mang Rolando. At masakit din na malaman naming lahat na sabi mo nga sa counseling, noon may anak ka. Pero hindi mo nagampanan yung responsibilidad mo doon bilang isang ama na sa edad po ninyo ngayon, hindi pa nga ho ninyo pinaghahandaan kung paano nyo haharapin ang batang yon at kung paano po ninyo maipapaliwanag sa kanya kung bakit po ninyo nagawa ang mga nagawa nyo at naiwan po ninyo ang batang yon noon. So paano po namin masisiguro na makakayanan yung harapin ngayon ang responsibilidad kasama si Perla at ang anak po ninyo? Ayusin ko na yung buhay ko. Ang anak po nyo noon, babae, lalaki? Lalaki po yun. Lalaki. Handa na po ba kayong harapin siya? Pag tinanong kayo, bakit nyo ginawa yun? Bakit nyo iniwan sila? Bakit nyo siya pinabayaan? Ako may iniwan. Bakit ka kaya iniwan? Yun ang itanong mo sa sarili mo. Ate Perla, ano ang iyong desisyon? Ano na lang po, uwi na lang ako sa kapatid ko. Hindi ako makasama sa lalaking manluloko. Hindi ako na po kasama. Okay. Hindi ko na masyadong kakausapin pa si Ate Perla Rolando kasi mahirap para sa kanya na nagdadalang tao siya at ganitong umiiyak siya at masama ang loob niya. Kasi dapat ang babae pagkabuntis, masaya, pinapasaya ng kanyang asawa at hindi binibigyan ng sama ng loob dahil may epekto yun sa bata So kung ang desisyon ni Ate Perla ay hindi na makisama sa'yo, sana matanggap mo yun at marespeto mo yung kanyang desisyon. Ate Milet? Sensya ka na, hindi ko alam. Babae rin ako. Naaawa ako sa kanya. Sasaktan ako para sa kanya. At kay Aling Elsa. I'm sorry kung... Pero wala akong alam. Sorry, wala akong alam. Siya may kasalanan, siya dapat magdusa. Tama lang
ang ginawa ko na hindi ko binusa yung pagmamahal ko, Olan. Tama lang kasi hindi naman kasi ako ganun tipo ng babae na bubuhos ang pagmamahal para lang masaktan, para gawin tanga. Sorry. Ate Elsa? Basta ako, Chang, ayoko na sa kanya. Uwi na lang ako sa tunay kong pamilya. Bahala siya sa buhay niya. Para maranasan din niya yung ginawa niya sa amin, kung paano ang mag-isa. Sa ako, ayoko na. Kung ano man yung nagawa ko sa Milet, tawarin mo ako. Hindi ko naman kasi alam na akala ko, kayo, yung pala, mayroon pang isa na hindi ko naman alam talaga. Kaya, bigyan ko na po siya ng kalayaan. Ayoko na. Mang Rolando, ito po ay hindi namin ginawa, kundi kayo po ang gumawa nito. Ito ang epekto ng ginawa po ninyo. Na minsan po, bilang tayo mga tao, nakakalimutan natin yon na may mga bagay tayong ginagawa sa buhay na merong maganda ang epekto, meron din namang hindi maganda ang epekto. Kami lang po dito sa face-to-face ay namagitan para po magawan paraan na matulungan din ang mga kababaihang ito. Hindi rin naman po namin ninais na mawalan po kayo ng karelasyon. Pero marahil, ito na po yung oras para makapag-isip po kayo. Sana mapatawad niyo ako. Tao lang ako. So sana po, nagsilbi ng aral sa inyo. Ito pong nangyaring ito sa buhay ninyo. At maraming salamat sa tiwala na binigay ninyo sa aming lahat dito sa Face to Face. Hangad namin, Ate Perla, Ate Milet, at Ate Elsa, tulungan ninyo ang isa't isa. Perla, kumuha ka ng lakas kay Ate Milet. At ganun din ikaw, Ate Elsa, kumuha ka ng lakas kay Milet na labanan ito. Dahil naniniwala kaming kaya nyo at malalampasan nyo ang pagsubok na ito ng buhay at magiging maayos at maganda pa rin ang kwento ng buhay ninyo. Maraming salamat sa ating bisita. Amina na po tayo mga kapatid, may mahalagang aral naman po tayong natutunan sa umagang ito. Sabi ng iba, ang pag-ibig daw ay parang sugal. Itataya mo ang buong mong puso at pagkatao para makuha ang inaasam na panalo. Pero ang pag-ibig ay hindi isang laro. Hindi kailangang isugal ang ating pagmamahal. Dapat marunong tayong kumilatis ng taong ating makakapiling habang buhay. Sa ganitong paraan, walang puso, walang pagkatao, walang pagmamahal na kailangan pang isugal. At sigurado na ang ating magiging panalo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, walang magandang naidudulot ang pagsusugal, lalo na kapag ang itinaya ay ang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasawsawan sa pagtutok nyo sa amin araw-araw. At syempre pa, sa iyo din, Hans Martel, ang aking co-host. Sa Dance Squad. Sa iyo B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. Sa mga taga Makati, salamat din. Aba, kung gusto po ninyong bumisita dito sa amin sa studio, mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa Facebook account namin. At siyempre, sa lahat ng ating mga bisita na nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala, maraming salamat. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na 2 taon na pong nagpapaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Huwebes, si Delia, malisyosa, kasera daw nila. Gustong umupa sa asawa niya. Ang gusto niya mangyari, yung asawa ko yung kuryente. Hindi dahil si Balingko. Magkakasalubong kayo, dapat magkakaiwasan. Hindi, magkakabaga pa sa sa asawa ko eh. Misis na selosa, easy to get naman pala. Babae ako maliligaw. Oo, maliligaw. Lalo pala, ikaw na Paano kung
si mister ay magsawa na sa kanya. Hindi na pwede na tayo nga maghanap pa tayo ng iba kasi matanda na tayo. Para sa iyo ba sobra yung pagsiselos ni Aling Delia? Sobra? Sobrang silos talaga yung asawa. Aha. Face to Face, ngayong Huwebes, 10:30 a.m. Ito lang sa TV5.